One small step for man, one giant leap for mankind. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. Magandang good nights na naman sa inyo mga kapatid. So nagbabalik na naman kami ni Poch dito at may bago tayong episode ngayong gabi. Maganda sabi mo, episode Poch? na to, Ukraine versus Russia. Kasi mainit eh. Mainit na mainit. Well, kasi medyo nag-cool off na eh. Medyo ngayon bumabalik na naman, no? So takay lang natin, hindi naman tayo eksperto sa gera, hindi tayo eksperto sa history, hindi tayo eksperto sa economics, pero try natin i-break down in our own way, Oo, 'di ba? Tapos maganda kung kasi ano lang may- mga knowledge natin. Maganda kasi feeling ko knowledgeable tayo dyan. Kasi feeling ko part ako naging part ako niyan at one point kasi na-deploy ako eh. Diba nasa military ako dati. So, Nga pala, no? may kwento ako dyan na iba yung insight ko versus sa normal lang na civilian. So yung US Navy ka, nagkaroon ng conflict, naka-enlist ka pa nun. So, Active ka pa nun. Nice, no? Nandun ako. Binatukan ko Grabe nga ka. si Putin eh. Uy! Loko ka. Mabatuhan Pero yun. mamaya- Kremlin tawag Pero dun. baka ano yun eh, baka bawal kong ilik pa ganun. Pero check natin mamaya. Well, Bigyan basta ako, wala akong kinalaman dyan. Ako, partner lang ako dito, nakikinig lang ako. Ayoko madamay kay sige. Putin. So sabihin na Boss ko yun. bigyan natin ng history saglit para alam nila kung ano yung nangyayari. Sige. Manatan mo. So yung Uy, Ukraine, grabe. yung Ukraine kasi dati, part siya ng Soviet Union. 'Di ba? Alam mo naman yung Soviet Union eh, 'di ba? Parang USSR? Oo, USSR kung tawagin. Ang daming niyang countries na magkakasama sila. Pero nung 1991, sabi ng Ukraine sa Russia, Yoko na sa'yo, yung pangit Ah. mo. Parang ganun. Sabagay. So, parang doon na naghiwa-hiwala yung Soviet Union. Lumit sila ng lumiit. Ayun lang naman yung main idea. Ngayon, basically, ngayon, lahat maraming countries na naging independent na, hindi na sila yung Soviet Union. Tapos 1991 yun yung umalis yung Ukraine. Tapos noong 2014, nangulit yung Russia kay Ukraine. Kinuha niya yung may isang land yung Ukraine, kinuha ni Russia. Crimea. Yung Crimea na land na yun. Parang binuli ng Russia yung Ukraine. Ayun yung unang naging conflict after na naging free yung Ukraine from Soviet Union. Diba? Yun So lang basically, naman. no, yung USSR, no, si USSR, ano siya, parang, paano pa sabihin, superpower siya noon, no? Ayun yung kalaban ng US sa Cold War. So, sila yung Totoo. sila yung nagtatrash talkan noon eh. Kasi, puro salita. Kaya mo to, kaya ko. Di kaya ng lolo mo yan. Kaya mo ng lolo mo to. Parang nagaganunan lang sila eh. Hanggang sa, wala, puro buwelo. Pero maganda na rin. Diba? Kasi syempre, ayaw natin sa gera. Wala naman natutulot na maganda yan eh. Ayaw natin yan. Pero yung point ko dito is, yung USSR, solid ng lineup niyan. Balik mo yung lineup ng USSR. Pakita mo nga. Asan? Isa. Yun, bang. So, pinapakita dito sa diagram na pinapakita ni Poch, no? Ang USSR, composed siya ng Iba't ibang mostly countries. Eastern European countries such as Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, so Georgia, and so on. Si Borat nga kasama niya yun, si Kazakhstan. Kilala mo naman si Borat, malakas ang impluwensya niyan, di ba? Hindi yan basta-basta. Pati yung sa dictator. Sino ba yun? Si Aladdin. Hindi. Sa ano yun, binili si Aladdin. Pero, ang lakas nila, no? So, balikan natin, no? Ang Lakas talaga USSR. So katulad nga ng sinabi ni Poch, no? Pero, ang counterpart niyan, pang USSR, tinatawag na NATO. Yun. Ano ba ang NATO? Yun. Diba? Maganda dun. Ano ba ang NATO? NATO kasi, ang NATO, part ako niyan. Grabe ka. Mga nasa uniform namin yan, di ba? Pati ang NATO, ang ibig sabihin ng NATO is North Atlantic Triad something. Basta parang ganun. So basically, North Atlantic Treaty Organization. Parang ganun. Treaty. Yun. So, ano yun? Basically, USA, Canada, tsaka mga European countries,
nung Cold War, nag-ano sila. Kasi di ba sobrang lakas ng lineup ng Russia eh. Parang kung gusto nila rumak, kaya nilang rakin eh. So ginawa ng mga Western na countries, habang nung Cold War, gumawa sila ng group na pwede nilang maging allies pa. Mag-allies sila para maprotekta nila yung sarili nila in case of war. So yun nga, no? So basically, yun yung NATO. So yung NATO, tama nga binanggit ni Poch, no? Na found siya nung 1941 if I'm not mistaken. So mga countries involved dito or members nito is USA, Canada, France, pa ba? Sa mga European. Marami pa, Luxembourg. Luxembourg. Oh. So as of the moment, presently alam ko 30 members na eh. Pero back then hindi ako sure. Kasi nga, may marami nang sumali na later on, marami sumali na sa NATO. So, ayun nga, no, nabanggit mo na yun. Gusto ko lang malaman nila ang NATO kasi may part to eh. Malaki ang part nito sa gera na nangyayari ngayon. So, kailangan natin isama ngayon yun na kung ano nangyayari yan. So, paano to na-trigger, no? Tulad ng sinabi ni Poch, ang USSR nga, solid ang lineup na yan. Na-dismantle yan late 1991. So, unti-unti sila na-realize nila na parang humina na rin yung USSR noon eh. So, yung nagkahiwalay-hiwalay sila, naging independent ang Ukraine. If I'm not mistaken, naging independent siya ng September 1991, around that time. Pero sure ako 1991 siya naging independent. So as yung ibang countries such as Poland, Lithuania, Latvia. So, may si Russia. So basically sila, independent na sila. Humina ng USSR, na-demolish na. Si NATO, staying strong. Diba? Strong sila. So yung ibang part ng USSR ngayon, kapatid, sumali sa NATO as a time goes by. Sumali sila. So yung influence ng Russia, humina na. So ngayon, ang nangyari after 1991, diba, na-demolish na nga lahat. Punta tayo ngayon sa 2014. Time travel tayo. 2014. Nabanggit mo nga, no? So, ang nangyari, kung bakit na-trigger, ganito nyo tignan yung Ukraine, ha? Ganito ko siya tinitignan, eh. Merong East and West Ukraine. Okay? Para sa akin, para yung North and South Korea. So, si North, alam natin, communist yan, di ba? Maka-Russia yan, mga communist yan. Tama. Si South, maka-West. So, ganoon rin sa Ukraine. Ang West, kontrolado ng European Union. Ang influence ng European Union doon, malaki. So sila parang, westernize na natin to. Mga tao sa West Ukraine, gusto nila democratic, ganito, ganyan. Eh, no? Ang East, yes. East Ukraine mas malapit sa Russia. Oo. Inom ka muna to. Pero ayun nga, no, yung West Ukraine, malapit sa mga bansang westernized na at part na ng NATO or European Union rin. Ngayon, yung nasa East Ukraine, ayan ang border ng Russia. So, alakas ang impluwensya nila dyan, no? Malalaman naman natin na gano'n naman talaga, di ba? Nasa ano rin yan, geography rin yan, yung based ng influence ng mga tao. So, basically, ang nangyari ng 2013, ito na, kwento ko na. Nangyari ng 2013. So, meron dalawang uri, di ba, ng mga tao doon. Medyo, yung iba, westernized, which is kampi sa European Union. Yung iba, kampi sa Russia. So, East and West. Ang nangyayari, pag nagkaka-eleksyon, syempre, ang mananalong party minsan, West, from West. Sa West, ang nananalo. Minsan, ang nananalo from East. So, nagsasalitan sila. Ang nangyayari, nagsasalitan. At nung 2013, ang nanalo, at ang nakaupo noon, is close kay Putin. Or close sa Russia. Pro-Russia sila. Yung nakaupo at that moment. So, 2013, sinabi niya na, mag-join na kami sa mag-join na kami sa NATO. Nagbigay sila ng word na ang Ukraine mag-join na sa NATO. Tapos, some instances na parang si Putin ata, nag-travel sa Ukraine or si President ng Ukraine nag-travel kay Putin. Basta nag-meet sila. After noon, around 2014, parang tinok shit ni presidente, si Ukraine president yung mga tao niya. Parang, hindi na tayo sasali. Ganto ganyan, hindi ganyan. Mm-hmm. So, ang nangyari, ito ba yung Jewish na presidente? Hindi ko nakita yung background niya, pero
alam ko pro-Russia yung presidente na yun. Nakalimutan yung term. Ang hirap kasi pronounce eh. Baka magkamali ako eh. Pero, ayun nga. So, ang nangyari sa mga tao, nagulat sila. Ngayon, ang daming nagwelga. Kasi gusto na nilang masali sa European Union eh, sa NATO. Ayaw na nga nilang maging pro-Russia. Yung ibang side, di ba, nahati nga. So, ang ginawa nito mga sa west side, baby. West side. Ngayon, pumunta sila na protesta sila. Parang almost hundreds of thousands na tao. 500K? Nagprotesta sila ngayon peacefully. Nagprotesta sila peacefully. Ngayon, everyday yun, nagpo-protesta sila, gawagawa sila ng movement, mostly young people. Kasi siguro yung mga young people woke na, di ba? Ayaw na nila ng ganito, nalaman nila ng history, ganito, ganyan. So, sila nagprotesta. Ang nangyari, matagal yung protesta nila, nagkakaroon ng medyo, nagka-conflict yung presidente, ganyan, tapos naging physical. So, nagkakarayot. Yun, meron siya mga napatay, 100 people ata. So, doon na nagkaroon ng gulo. Ngayon, while nangyayari yun, si Russia, syempre merong parang civil war ang dating eh. Mm-hmm. 'Di ba? Pero si presidente, yung nagkagulo-gulo na talaga. Pumunta na siya ng Russia. Presidente ng Ukraine. Tapos natanggal na siya sa posisyon niya. Pero ang nangyayari nga, habang nangyayari yun, si Russia, yung mga bandang border nila, nasa east side, sinusuplayan nila ng mga armas yung mga nagpo-protesta. Panggera ba? Sila nagsusupply. Inabutan nila. So, nagkakaroon ng turmoil sa loob. Kasi alam nyo, bakit ayaw ng Russia masali ang Ukraine sa NATO? Unang-una sa lahat, mawalan siya ng impluwensya. Bababa ang influence niya. Diba? Totoo. Pangalawa, galit siya sa West. Galit siya sa West, pre. Diba? Siyempre, rival hirapan niya, sila. Diba? Tsaka border niya ang Ukraine. Malaking, sobrang, pag tinignan niyo yung mapa, ang Ukraine nasa gitna yan. Ang dami niyang kinokonektahan. Sobrang strategic ang posisyon niyan. Kaya ayaw niyang napakalaki ng Ukraine talaga. Napakalaki. Siguro kung hindi siya sa pinamakalaki, pangalawa. Anong biggest country sa mundo? Alam mo ba, Bes? Russia ba? Diba? Tapos so, Ukraine pa. Ukraine ang laki rin. Ang laki rin. Sa former na Soviet region, Ukraine yata yung pangalawa. Oh. So, napakalaki. Anyway, ito. Magandang fact to ah. So, ang nangyari nga, di ba sinusupply ng Russia yung border side ng mga Ukraine. So, ang nangyari, nabigyan nila ito ng mga advanced technology. Parang correct mo ako hindi ko kasi alam eh. Air to surface missile? Tama ba? Air to surface missile. Ayun yung advanced, hindi ko alam hindi ako sure, pero ayun yung technology na nakakabato ng missile sobrang taas. Nakaka-detect siya ng mga aeroplano napabagsak niya. So, back in 2014 to ewan ko natatandaan mo eh. Around July ng 2014, bumagsak ang MH17. Carrying 298 passengers, if I'm not mistaken. Alala mo yun? Hindi ko lang maalala yun. Malaysia Airlines flight MH17. Malaysia Airlines. Lumilipad sa Ukraine, pumagsak. Dahil yun sa Russia na binaperam nila ng advanced technology yung mga Ukrainian. Lumipad sa airspace nila, pinasabog nila, dami namatay na innocent. Pero ano na ba yan? Proven na ba yan? Kasi proven. Pinanood ko yun sa Netflix. Meron siyang documentary. Proven yun. So yung mga Ukrainian ng pabagsak, pero, kasi mostly hindi naman trained yung mga taong siguro binibigyan niya, di ba? Mga parang ilabutan niya lang ng mga armas yun. So hindi naman siguro nila alam. Pero so ginamit nila yun para patirahin yung aeroplano na yun. Hindi nila alam, dami civilian. So 298 yung namatay, MH17. So, ang dami nangyayari, no? Sa gera na yan. So, ganito, ganyan. Tapos, inanex na lang Crimea. Katulad nga ng sinabi mo. Diba? Yung nasa border. Yun yung unang pinuntahan ng Russia. Inanex na nila. Tapos, ginawa nilang independent ang Crimea. At dalawa pang state, alam ko na banda. Hindi ko dalawa alam. Ilan o dalawa. Pero, meron sila tatlo atang ginawang independent from Ukraine. So, dun sila nagbi-build up ng forces. Kasi isipin mo, no? Pagka, kunwari, ikaw, nasa bahay mo, tapos kapit bahay mo, biglang nagtayo ng yard sa bahay mo. Parang ganyan ginawa ng Russia eh. Sa Crimea. Kasi diba, actually, kinuha nila yung parang simple analogy na lang para maintindihan ng mas madali. Parang kinuha nila bigla yung part ng land ng Ukraine. Kasi asa utak ni Putin sa kanila yun. Pero nakakatawa. Kasi back in the old days, actually, si Crimea,
is part of Russia. Yun So nga. Russia siya. Ito yung 1952 or 1950s. Merong na-elect na Russian president or may posisyon. Niregalo niya to sa Ukraine. Kasi feel niya parang na-oppress nga yung Ukraine sa history noon ni Russia. So niregalo niya yung Crimea kay Ukraine. So eventually, Saka nag-make sense naman kasi, di ba, Crimea nasa south ng Ukraine eh. Di ba? Wala naman siyang, di naman niya katabi Russia. So parang ang weird. Ang weird para kunin ng Russia yun. Pero make sense nga kasi dati, yung history nga, iisa lang sila. Oo. Pero, ayun na nga, so, move forward tayo ng 2022. So, yung current na aksyonan. Current na aksyonan, no? So, sorry. So, February 24, 2022 yung talagang nag-declare na si Putin ng all out. Doon niya na tinira si Ukraine. Doon na siya nagpapunta sa all this while nagbi-build siya ng ng mga troops and everything sa mga border. Tapos dinideny niya hanggang February 17 ata, dinideny niya pa rin na hindi kami mahuta sa gera. Pero nakakatawa kasi nakikita ng satellite. Parami yung mga niya, troops niya sa border. Binibuild niya talaga months or years. So binibuild up niya. Binibuild up niya sa border. Dinideny niya yun. Kada tatanong siya interview, bakit ganito ganyan? Nakikita namin sa satellite. Hindi, ganito yan. Tapos, ayun. Napanood mo rin pala, no? Naintindihan mo na yung sinabi. Yun nga eh. Ano ibig sabihin nun? Sabi niya? Training lang kami sa border ng Ukraine. Huwag kayong mag-alala. Actually, sabi niya gano'n. Marunong pala mag-Russian to. Pero ayun nga. Ayun nakakala nila. Diba? Pero ang totoo, meron pala siyang plano. Kasi ayaw niya talagang sumali ang ayaw sumali ang Ukraine sa NATO. Sa NATO. Kasi mangyayari siya eh. Mahina yung influensya niya. So, ano ba nangyayari ngayon dahil sa gera na yan, pre? Ang dami actually. Hindi na natin, ewan ko, marami nakakapansin, marami nakakaramdam, pero ang tindi. Kasi, in a macro scale, tayo naapektuhan tayo kahit nasa Pilipinas tayo. Oo naman. Marami talaga naapekto. Kasi ang Ukraine, tirahin ko na sa medyo economic side. Hindi ako pro sa economics, pero mararamdaman naman natin na tumaas yung mga presyo ng gas. Well, kasi sila eh, major exporters sila ng oil tsaka ng gas eh, lalo na sa European countries. Sir. Lalo na sa European countries. Pero before tayong pasok dyan sa micro, kasi sa'yo, di ba, balita, galing sa balita yung information mo, galing sa internet, di ba, sa news. Bigay ko sa'yo yung legit na nangyari. Sa experience namin. Kasi na-deploy ako, di ba? So, siguro perspective mo. Sa perspective mo. Perspective ko first. Hindi naman siya first hand, pero hindi siya galing sa internet kasi nandun ako. Part ako nung nangyayari. Diba? So nasaan ka nito? Nasa Ukraine? Nasa kami. Nag-circle kami sa European coast. Pati sa malapit sa Ukraine. Basta nag-circle kasi bawal kami tumambay doon kasi wala pa kaming cost. Pero ang matindi nito, kwento ko sa'yo, di ba? Nagsimula yan. Sabi mo nga, di ba, sabi ni Putin, nagtitraining lang sila. Nasa border sila lahat, di ba? Lahat sila nasa East Ukraine. Tapos, kasi yung simultaneously, nangyayari yan, may meeting kaming NATO. Lahat ng NATO na countries may meeting. Okay. So, deployed kami nun, di ba? Deployed kami kasi may meeting. Gumagawa kami ng mga flight ops, gumagawa kami ng mga yung mga annual, yung mga meeting lang kung ano nangyari sa mundo, ganun. Tapos, yung nag-start to, tinipon na lahat ni Putin yung mga tao niya. Diba, nasa East Ukraine sila, nagtitraining daw kunyari. Tapos, yung pinakamalaking news niyan sa amin is yung nag-demand si Putin sa amin, sa sa NATO group, nag-demand siya bago siyang nag-war, nag-demand siya. Alam mo ba yan? Ano dinemand niya? Nag-demand siya. First of all, sabi niya sa NATO group. Sabi niya, wag niyong quiet si Ukraine. Oo,
Unang-una sabi niya, wag na kayong mag-recruit ng NATO. Kung ano yung group nyo ngayon, bawal na kayo magdagdag kasi dumadami na kayo. Diba? Ayun yung una niyang sabi. Kumbaga, ang tingin niya sa NATO, EPs na dumadami at naglalaganap, nagpaparami, no? Parang kumakalat. gremlins, di ba? Pagka nababasa, dumadami. So, ayun yung una niyang sinabi sa mga leaders ng Grabe, NATO. Wag kayong pumunta wag na kayong mag-invite kasi dumadami na yung power niyo, essentially. Natatakot siya. Pangalawa niyang sinabi, mga Western countries, mga NATO countries, wag na lalo na yung mga nagbe-build kayo ng alliance dito sa Soviet region. Wag niyong tulungan pag gumawa ako ng move. Kasi pag tinulungan niyo, i-invade ko yung Ukraine. So alam naman ng lahat na sobrang gagawan yung demand niya. Diba? Alam rin siguro ni Putin yun, malamang. Alam niya na gagawin kasi matalino si Putin eh. Alam niya yung ginagawa niya. So siguro ginawa na niya yun sa ginawa niya yun para maging diplomatic siya sa tao niya. Para rin sa Ukraine side, masabi niya na okay, nagsabi ako sa kanila ng warning, binigyan ko sila ng diplomatic approach. Kung ayaw nilang i-meet yung demand ko, gagawin ko talaga ito. Parang ganun. Pero alam naman niya talaga na hindi naman talaga pwedeng ginagawa niya. Diba? Kasi, ano ba naman, diba? So, if I'm not mistaken alam ko nag-demand rin siya ibalik yung dating USSR na mga sa NATO. Parang sinabi niya ibalik yung sa akin yung Lithuania, yung Latvia, ganito ganyan, ibalik yung sa USSR. Parang ganun tanggalin sa NATO. Diniman niya rin ata yun Hindi ko alam yan. Pero sa akin, nakita ko ganun. Walang ganun sa amin. Walang ganun sa amin. So, hindi ko alam yun. Pero, yun na nga. So, yun na nga, di ba? Sabi niya, nag-demand na siya. Ang matindi dun, Biz. Kaya, sobrang importante ng cybersecurity. Kasi may intel na kami na binigay kay Ukraine na mangyayari to, di ba? Yung Ukraine kala nag-OA lang yung NATO. Pero, di ko alam kung pwede ko to i-share, pero siguro, nag-meeting kaming mga NATO kasi alam na namin. Ayun ang matindi doon. Alam na namin ang mangyayari. So, nandun na kami sa site kasi alam na namin magpa-pop off. Di ba? Sobrang hindi. So, siguro pwede mo na sabihin kasi tapos na no? Siguro tapos na. Tsaka alam naman siguro. Pero alam na namin. Kaya sobrang importante yung cybersecurity. Alam na NATO group na ito gagawin ni Putin, di ba? So, isa pa. Sorry ang isa pa, magtataka ka kasi nagbibuild nga siya ng forces dun sa border. Laki-laki ng Russia, kapatid. Bakit nandun lahat sa border? Bakit nagtitipon-tipon dun sila nag-military exercise, di ba? Mapapaisip ka rin diba? So yung sinasabi nilang, dinideny nila na wala kaming gagawin, ganito, ganyan. Kalokohan, no? Kalokohan talaga. Diba? So yun na nga, diba? Meron kaming intel. Ang maganda doon, nandun na kami, alam na namin. Kasi ang Ukraine, sinabi mo nga, hati siya sa dalawa. May half ng may close ties siya sa NATO. Gusto niya maging allies. Tapos yung NATO, gusto niyang tulungan yung Ukraine. Kasi nga, di ba, ayaw, yun nga, dahil nga sa power, tsaka magandang lokasyon ng Ukraine. Ang idea lang kasi naman talaga ni Putin, yung Ukraine kasi, iniisip niya na puppets siya ng NATO. Yes? So, yung iniisip niya na pag nakuha to ng Ukraine, yung Ukraine, pag nakuha siya ng Western na countries, mas mapapadali yung buhay ng NATO na pasukin yung Russia kasi nandun sila diba? So, ayun yung pinaka main idea ni Putin. Critical ang posisyon ng Ukraine. Pwedeng maging stepping stone siya para mas lalo nang humina yung Russia. Ayun talaga yung main idea niya, kaya niya ginawa yun. So, yun. Pero kapatid, no? Ano lang tayo baka try rin natin tignan in a way sa sense ng mga Russian or ni Putin na itong idea na to. Tingin, para sa akin, no, kung titignan mo, iniisip ni Putin, hindi nyo ba napapansin? Ginagamit lang kayo ng mga taong yan. Ginagamit lang kayo ng NATO na para pag-away-awayin tayo, isa lang tayong magkakapatid.
Ganun yung tingin niya eh. Magkakapatid tayo, sinusuplehan kanya ng mga armas, pinapatay mo yung sarili mong tao, nagpapatayan tayo, pero ang gusto lang yan mayari, masira ang ekonomiya ng Russia. Yun Kasi, yun. generally, in war sila eh. In war sila with Russia, pero strategically, ginagamit nila yung Ukraine ng mga NATO power. Sinusuplehan nila, ito, sige, bigyan kita nito, ito, sige. Ito pa nga matindi, di ba? Nandun kami. Mas, ito pa, sorry lang. Cut kita. Pero habang ginagawa nila yon, si Russia gumagawa ng crime against Ukraine, nagkakagera sila. Ngayon, pwede nilang bigyan ng parusa, economic sanction si Russia. Pwede sabihin na, bawal ka di na kami tatanggap ng gas, lahat ng NATO. May dahilan na sila bigyan ng economic sanction ng Russia. So, ang point ko dito is, parang in a way, parang binubuli rin ng Russia, no? Kung titingnan mo na in that angle, no? Parang binubuli yung Russia ng NATO group na wala na makakuha sa kanila ng oil, wala lang sa ganito. Parang talagang kino-confine sila dun sa area na yun. Kung titingnan mo, kung ibang angle mo titingnan na, ginagawa ng paraan nila na masira yung Russia in that sense. Kasi isipin mo kung ikaw bang businessman, di ba? Tapos ikaw nasa Russia. Siyempre mauumay ka yung economy mo, anong mangyayari? Diba? Makakripple talaga yung Russia sa ginagawa nila. Pero eto, isipin mo, pero balik ko, diba? Ayun nga, makakripple ka sila. Kasi nandun kami, ginagawa namin best. Kinakat namin yung supply nila. Eto, ewan ko rin hindi ko alam kung pwede kong sabihin. Hindi ko alam pwede kong sabihin kasi classified yata. Pero yung ginagawa na. Ay, hindi. Kwento lang to sa akin. Ang kwento sa akin. Yan, ganyan natatake. Kang kwento sa akin, kinakat daw nila yung supply ng Russia. Lalo na kasi 'di ba? Kasi ang dami mong kailangan sa war, dami mong kailangan na 'di ba, mga tauhan mo kailangan mo ipasin, yung mga armas mo kailangan mo ipasin, yung kakainin nila. So, ang ginagawa daw nila doon, yung mga Navy doon, ginagawa daw nila, hinaharang nila yung supply, di ba? Mautak, no? So, ayun nga. So, sobrang nakikripple yung Russia. Kasi sa akin, hindi ako. Sa akin, sa pananaw ko, talo na yung Russia. Kasi bakit? Kasi, isipin mo na lang as human, di ba? Yung mga tao, yung Ukraine kasi, ang fact niyan, kung Ukrainian ka, usually, meron kang Russian ng mga family members. Isipin na natin sa maliit na scale. Ngayon, sa part ng buhay ng tao ngayon na, di ba, ilang years na, marami ng tao na ano ba yung tawag sa yung yung parang nilalaban nila yung government nila? Lumalaban, nagigimagsik sila sa government nila. Parang nagigimagsik sila, sinasabi nila na tama na tong war na to kasi parang ganito na nga, di ba? Wala na nga nangyayari. Kasi may mga family members kami dyan. Tapos, laban pa rin sila na laban. So, syempre, maraming tao nga na ayaw na ng war. Pero kasi si Putin, di ba, parang diktador. Wala silang magawa. Tapos, kung ikaw rin naman kasi yun nga, si Putin parang diktador siya. Kung ikaw, kasi hawak ni Putin yung mga milyonaryo sa Russia, di ba? Sila yung pinaka nasa high places. Kinokontrol nila yung Russia. Ngayon, kung ikaw yung milyonaryo sa Russia, tapos ekonomiya mo baksak, gusto mo ba mag-stay doon? Siyempre, transfer mo yung assets mo sa iba. So ngayon, si Putin, kung wala siyang support sa mga milyonaryo or sa mga mayayaman na tao sa Russia, sino magsusupply ng war mo? Kasi ang mangyayari dito, pagiging parang war of attrition siya eh. Ang Russia, syempre, parang sila dito yung masamang tao, di ba? Kasi sila yung nagsimula, ayaw nilang diplomatic approach. Wala nang countries na gusto sa kanilang wala silang gustong countries magiging involved kundi si Kim Jong-un. Di ba? So walang countries gusto maging involved kasi nga parang gago sila. So wala silang masyadong supply. Ito naman si Ukraine, yung NATO, tulong sa kanila ng tulong. Ang dami namin binibigay na supply, ang dami namin binibigay na kung ano-ano, di ba? So, feeling ko yung war of attrition yan, mauubos talaga si Putin kasi sabi nga natin, ang laki ng Ukraine. Sobrang laki ng Ukraine. Kahit na sabihin mo na masakop ni Putin yung Ukraine,
yung former Soviet Union na countries, hindi niya na yun, syempre sabihin nila, ay, ganun pala yung ginagawa ni Putin. Di lahat ito magsaside sa NATO after. Kahit na etong first step ni Russia, bigay kay Ukraine, yung ibang countries na dating part ng Soviet Union, mapapaisip sila. Di ba? Ba't tayo sasali sa Russia kung ganito yung ginagawa nila? So, mas kahit anong gawin ng Russia, feeling ko, lose situation sa kanya. Kasi mas lalo lang lalakas yung NATO. Ang nangyayari nga, pag ina-analyze ko, parang nangyayari, kung chess game to, sobrang kawawa si Russia. Para siyang namati. Namati sila in a sense na nag-commit sila nakipag-gera sila sa Ukraine, first of all. Nag-commit sila ng mga atrocity na pwede silang sanctionan ng NATO members. Tsaka ng buong mundo, diba? Diba? So, ang nangyayari, nag-commit sila doon. Finor sila na parang itong queen mo, dali mo dito sa lugar na to. Kinagat nila ngayon. Yung pinaplano ng NATO na. Kasi sabi ni Putin, wag mo nang iyayin si Ukraine sa NATO. Ayaw ko. Pag ginawa mo yan, magigera tayo. So, alam na ng NATO yung kiliti ni Putin eh. Sabi, sige, ito lang pala gagawin ko para matrigger ka eh. So, trigger nila ngayon. Ngayon si Putin. Takot na rin si Putin. Kinagat ni Putin yung pain. Ngayon yung kinagat niya yung pain, sinusuplayan lang ng NATO. Technically, hindi sila nasa gera. Wala silang ginagawang kalokohan technically. Si Putin ang gumagawa ng kalokohan. Ang lumalabas, di ba? Sila supply ng supply. Pero actually, gera nila yun agad sa Russia. Kinakawawa nila yung Russia. Hindi ako pro-Russia. Wala. Pero gano'n na siya nakikita. Ngayon si Putin, ang sama-sama ng paningin sa kanya ng buong mundo. Pero ang nangyayari nga. Alam mo ba, pumunta ito napanood ko kahapon sa news. Si Kim Jong-un pupunta sa Russia, bes. Meron silang deal. Ano matutulong ng hayop na yun? Kaya meron silang deal. Bibigyan niya ng nuclear. Bibigyan niya ang deal nila, parang bibigyan niya ng mas maraming nuclear weapons si Putin. Tapos si Putin naman, bibigyan niya ng mga submarine, tsaka ng naval Alam ko pagkain eh. Diba? Pero nakakatakot, no? Kasi real talaga to, nangyayari talaga to eh. Tapos siguro ngayon, lumalaki pa rin. Ang part nga na nakakatakot rin is, sabi ni Putin na, kung sinabi niya February 24 ata, sinabi ko 25. Sinabi niya rin ng 2022. Sinabi niya na, broadcast niya na, kung merong isa sa inyo, NATO, sinasabi niya NATO countries, na makikialam sa gera, meron kayong makikitang, dudurugin namin yung bansa nyo, meron kayong makikitang hindi nyo pa nakita noon. Tapos, ang tinutukoy niya doon yung nuclear niya. Russia ata pinakamaraming nuclear na bansa sa mundo. Pero alam mo matindi, pero, hindi ko na lang sasabihin, pero sasabihin ko pero hindi ako mag-specifics. Yung mga sinasabi ni Putin sobrang malayo sa katotohanan. Yung kunwari mga nuclear niya. Kasi nga yung cybersecurity, sobrang advanced yung alam na lahat. NATO. Sobrang advanced. So alam na lahat, no? Sobrang mahirap. Hindi ako magbibigay ng specifics, pero may mga kaibigan akong kasi di ba sa military, iba-iba, may mga kaibigan ako sa Intel, may mga kaibigan ako sa Ops, mga engineering. Well, that's good to hear. So may mga syempre yung mga kaibigan ko, di ba, mga soldier, mga sundalo lang naman. Syempre yung mga boss nila may alam. Tapos yung boss nila may kilalang boss. So yung kasi yung Intel naman namin lahat parang compartmentalized. Kung ano lang yung trabaho mo, ayun yung alam mo. Pero nagkakaroon ka ng mga kaibigan, di ba? So nagpapasa-pasa kayo, lalo na pag kami nasa war zone kami dati. Siyempre, anong pag-uusapan namin? Russia. Exactly. So, tsaka di mo mawala yan. Doon yung usap-usap. Di mo mawala yan sa barko kayo, mag-usap-usap kayo, baba. Kakalat talaga, no? Tsaka yung sa barko namin, may mga nagpa-flyby ng mga Russia na jet. Right. Diba? Nakakatakot talaga. Speaking of jets, pasukin natin mamaya ang Ghost of Kiev. Sige. Pero yun ewan ko narinig mo na yan. Pero short lang na discussion. Malabo. Kasi kung baga sa boxing, pilay na si Putin. Inuunti-unti siya. Inuunti-unti. Kung kahit ano sabihin niyang panakot, crippled na siya. Kinakawawa siya, no? Yung supply niya bumabagsak, ekonomiya niya bumabagsak. Grabe, ang galing ng NATO, ang talino. Isipin para mo, sa akin, talino. Russia versus
almost lahat ng western countries. Wala kang, ano ang mabibigay ni Kim Jong-un? Di ba? K-pop. Wala pa atang K-pop sa kanila. Pero, ayun nga, no, kawawa rin si Ukraine kasi siya ang battleground. Nakakaawa rin na. Pwede na sabihin natin puppet, pwede na sabihin na kung ano man, pero kawawa sila kasi sila yung pinaka talaga nakakawawa sa gera na to. Yun nga. Sila yung battleground. Tsaka lalo na kasi, di ba, ayun sinabi ko nga sa'yo, marami silang family ties. Actually, nakakalungkot pag nakikita mo yung mga yung mga sundalo. Parang dahil makikita post sa Reddit, kung magkabasa ka, na ayaw talaga nila ng gera. Wala lang silang choice. Meron ng marami Umiyak sila. yung mga teacher. Group of teachers sila, sabi nila hindi. Kasi yung mga Ukrainian, sobrang proud sila. Ngayon ko lang na-realize yun yung nag-research ako. Proud sila na tao. So, yun. Yung mga teachers, nagtipon-tipon sila. Sige, rock natin to. Sa interview, meron silang samahan ng mga teachers. Nasa battleground sila. Mismo mga civilian talaga ang dahil protekta yung bansa. Mga civilian, oh. Tingin mo, bes, kung sa atin mangyari yan, tingin mo, ba't ba tayo? Laban mo yung mga Pinoy. Yun na nga, napunta na sa atin. Dinaway pa tayo. Awit. Pagbuhatan ng bahay, bayanihan, pagbuhat yan, tutulong ka. Pag nasira ka ng sasakyan, magtutulak ng sasakyan yan. Pagkera usapan. Tutulong ka, ano tingin mo? Iba usapan. Pagsasampal. Iba usapan yan. Sasampal-sampalin tayo ni Putin. Wala tayong gagawin. Proud people ba tayo? Tulad ganyan, sabi mo dun sa Russia, mga civilian talaga, kumukuha ng baril para i-protect. Isip ko lang, dito kaya sa Pinas, ano kaya mangyayari? Pilipino. Pero nakakatawa, no? Sana hindi na natin malaman. Binubuli tayo ng China, di ba? Buli-buli lang tayo, bari. Ginagawa tayong baby. Kawawa naman tayo pag nangyayari sa atin yan. Yun na nga, ano? Pero, ay nga. Yun na nga, nalungkot rin. Ano bang thoughts mo about wars in general? Para sa akin, syempre sad. Wala naman, para sa akin wala akong nakikitang pros dyan sa gera. Siguro meron yung ibang tao, pero sa akin wala eh. Wala talaga. Unang-una sa lahat, marami nawawalang buhay. Pangalawa, sinisira mo yung ganda ng bansa mo. Sinisira mo yung mga natitirang, alam mo yun, history. Unti-unti nasisira. Tapos, ano ba, nabibuild dyan? Hatred. Diba? Ano makukuha mo out of it? Naruto pala to. Naruto ang datingan, diba? Wala eh. Parang sisiraan lang kayo ng buhay, sisiraan kayo ng culture. Kung baga si Putin, si Madara. Kala ko si Payne eh. Ayun rin, pwede na rin. Pero parang si Madara ang datingan niya ngayon eh. Sa bagay, kalaban niya lahat buong mundo. Kalaban niya buong mundo. Actually, may mimata eh. Na ganyan, ginawa. NATO, tapos unti-unti bansa. Tapos si Madara mag-isa, si Putin. NATO yung allied shinobi. Oo. Buong mundo ba? Pero grabe. Kalaban niya? NATO. 30 members. NATO lang. Ano naman yung BRICS? Di ba sila kasali dun? Ang BRICS... Oo. Brazil, Russia, India, China, and... Ibang BRICS. Usapan ba? Ang NATO, nagfo-focus siya sa protektahan ng asset laban sa Soviet Union. Or hindi ba Soviet, pero parang sa Russia. Tapos yung ang focus nun sa mga bansang malapit sa USA, tsaka sa Canada, tsaka sa European banda. Sa North Atlantic. So, ang plano ng BRICS kasi more on economics ata yun eh. Like, gusto nilang gumawa ng currency para ipabagsak ang USD. So, tingin ko speculation ko lang to malapit na ang pagbagsak ng USD, kapatid. Malapit na ang era ng US matatapos ng era ng US as a supreme leader. Tingin ko. China number 1 eh. Kasi nga, sobrang lakas ng market ng China. Isipin mo, BRICS. BRICS, di ba, no? Brazil, Russia, India, China. Yung actually, di ko alam eh. South Sudan ata. Di ko pero solid lineup, best. Tapos, alam ko, ang Southeast Asia sumali. Alam ko. So, ang mangyayari, gagawa sila ng currency. Yung currency pang na-trade nila. Yung currency na yun. Parang bago. Parang euro ba? Pero, backed by gold pa to So, ang USD hindi backed by gold, by the way. So, grabe. Lahat na lang tayo Bitcoin. Bitcoin na lang pero natin, no? Pero yun nga, malapit sa war, parang sobrang caveman na datingan naman yun na, di ba? Yung
the way of thinking na yung war talagang patayan. Tapos 2023 na eh. Diba? Yung ganyang galawan, dapat bawal bang i-diplomatic na lang. Kasi yung ang dami na nating war na nangyari sa history natin. Ba't pa natin naulitin yung ganyan? Hindi natututo yung tao, no? Human nature siguro natin na magpatayan. Wala namang nagagawang maganda. Yun na nga, no? Dapat mag-evolve tayo in a way na war on drugs. Local lang ba? Pwede. Pero siguro gawas. Anong idea mo sa ano? Anong idea mo sa war na pwedeng gawin? Na parang i-resolve without violence. Sige nga. May idea ka ba? Usap ng usap. Basta usap lang kayo ng usap. Basta diplomatic. So parang relationship pala yan, no? Diplomatic approach. Usap lang kayo ng usap. Pero ito so yung inflation natin. Feeling ko lagi tayong nasa war. Never tayong hinding at war sa iba't ibang countries. Kasi isipin mo ito isipin mo. Kwento sa akin. Kwento sa akin. Yung mga jet namin sa barko. Bago lumipad, may mga granada. Kung ano missiles ang dala niyan. Pag balik sa barko niyan, wala nang mga missile na dala. So ginagamit. So saan napupunta? 'Di ba? Hindi natin alam. Maaring ano 'yun? Practice 'yun. Diba? Oo. Maaring training. Diba? Bakit nagte-training? Pero ba't nagte-training? Pero yun. Ayun. Biruin mo 7 months at a time. Araw-araw ka nagko-flight ops. Granada lagi nawawala. Grabe naman yung training na yun, 'di ba? Ikaw ba? Kalaban mo ba diba? Diba? Parang kalaban mo sino ba kalaban mo pag ganun? Di na namatay mo. Isipin mo ba, basketball player ka. Pag training ka ba araw-araw kung di ka kasali sa liga? Yun na nga. Oo. Mas i-rephrase ko Magta-training ka ba araw-araw kung walang parating na liga? Diba? Pag alam mo may parating na liga, kailangan prepared ka. Kailangan ready ka, kailangan sharp ka. So, ayun ba yung sinasabi mo? Oo. Nakakatakot naman, no? Nakakatakot naman. Yun lang. Araw-araw magpapadala ng granada kung saan man. Ay. Pero yun, siguro, diplomatic approach na lang siguro. Kaya lang Ito, balik tayo, no? Putin, malaki ulo eh. Balik tayo. Nabanggit ko na kanina na pag nagkagwera dito sa Pilipinas, anong gagawin natin? Ngayon, tingin mo, anong steps natin para... Kasi, ikaw lang mismo nagsabi, mga Pinoy, hindi naman handang tumulong yung iba dyan. Iba dyan, tago na lang sa ilalim ng kakama. Feeling ko magpapapi na lang tayo pag ganyan. No? In 50 years, Russia na yung natin. Russia na yung... Sa bagay. Gusto naman ng mga Filipino-Russian, di ba? Magaganda yung mga babae na Russian. 333 years natin na-experience Spanish yan, nothing new. Come and try us. We'll feed you our adobo. We will give you sinigang and tinola. Magaganda yung mga babae sa Russia. Pag mga Russian dito, yung mga Pilipino, bandwago na ganyan. Ang gera, puro lalaki lang. Babae lang ang masaya ngayon. Blue Eyes White Dragon ang mga lalaki. Pero ayun na nga, di ba? Babae lang matutuwa pag ganyan. Pero, jokes aside, paano na tayo? Kasi yung iba merong mga national service. Merong mga ROTC. Kaya binabalik mo yung ROTC. Yung ROTC kasi, meron akong nabasa dyan kung bakit siya hininto. Meron siyang, kasi obviously, hindi natin siya naabutan kasi diba, nung time ni Gloria yata na doon yung natapos. So yung ROT sa Pilipinas, merong storya dyan, Bes. Ewan ko kung familiar ka. Ang pangalan... Ano ba yung namatay? Meron akong notes nito para maalala ko. UST student siya. Pangalan niya... UST? Cadet Mark Chua. Tapos, in-expose niya yung sistema ng ROTC. Kasama yung kaibigan niya. Nag-post sila ng story. Hindi ko lang alam kung saan nila pinost yung story. Pero, ang title ng story nila, Struggle Against the System. So, yung story na yun, basically, formal complaint siya against kay Major Demi Tejares, commandant of UST ROTC.
So basically, yung sinabi nila, yung mga estudyante naman dito, binabayaran lang namin yung sundalo or kung sino man yung nasa taas, tapos kahit hindi na kami pumunta, bibigyan kami ng passing grade. So basically, ganun yung story na yung pinost nila sa story. Tapos after ma-publish nung story, nawala si Mark Chua. Diba? Nawala siya. Vanish. Nag-vanish na lang siya. Tapos 2 days grabe. tapos yung nawala na nga siya, diba? Hindi ko lang alam kung ilang days, weeks, months nawala. Yung tatay niya naka-receive ng call sa alleged na hindi robber, ano ba tawag doon? Massacre. Parang hold upper. Parang na-hold up siya. Nanghingi ng demand yung ransom. Nanghingi ng ransom yung caller. 'Di ba? Tapos binabaan niya lang yung phone niya. So tatay niya syempre, ano nangyari sa anak ko? So nagtatanong siya, ganyan. Walang alam, hindi nila makita. So 2 days later, nakita na lang yung body niya sa Pasig River, bes. Yun na nga. Patay na si Cadet Mark Chua. Nakita nila yung body niya sa Pasig River 2 days later after makuha ng tatay niya yung call. Tapos, so, 3 years after, nakita nila yung killer. So, 2004, nung napublish yung story, 2001. 2004, nahanap nila yung killer. Cadet rin sa UST. Cadet Arnulfo Apari Jr. So, yung nakita nila tong taong to. Sinentence nila to death by lethal injection, 2004. Pero noong 2006, inabolish natin yung death penalty. So, since siya nasa... Kasi may trial yan eh. Kasi diba yung trial diba? Tagal. Parang 2 years na, trial pa rin siya. Wala pa rin nangyayari. So, dumating sa point na noong 2006, inabolish ng Pilipinas yung death penalty. Sumakto siya. Nung natapos yung hearing niya, sinentence na lang siya sa prison for life without parole. Maaring buhay pa si Loco ngayon, no? Maaring buhay pa yung gagong yun. Pero yung, ayun nga, so yung story naman nito, ito yung parang naging pinakamalaking catalyst kung bakit hininto natin yung ROTCs. Si Senator Ramon Magsaysay yata yung nanguna, or kung di siya yung una, na sinabi niya na i-abolish na lang yung ROTC kasi iba na yung panahon ngayon, sabi niya. Iba, hindi na ito parang World War II. Tsaka sa lahat ng kunwari 400,000 yata yung cadet na pumapasok each year or nagte-training each year. Wala bang 10% pumapasok sa ROTC. So nasasayang lang daw. So yun. Doon nagsimula kung ba't hininto. So nangyayari kasi, basically, sa nangyayari at maraming kwento, flawed yung system. Maraming corruption at maraming abusive na tao. Kasi ako, nung time ko, may ROTC pa ako eh. Abutan ko eh. Hindi ako, required lang ako pumunta, parang ano lang siya, 4 units lang ata yun. So, few times. So may experience ka sa ganyan? College? Oo. Basically, ako naman, wala naman akong masyado natutunan, honestly. Tsaka pinili lang nila yung matatangkad eh. Matatangkad as tawag doon ano eh, parang security kami. Security kami. Security kami, Air Force Security, Air Force Police. Air Force Police kami. Kasi napili ako, matangkad ako. So kami nag-implement ng, gupit, ganito, ganyan. Kami nag-check sa gate. So basically, immune na ako sa maraming bagay. Sino mag-check ng gupit ko? Mga kasamaan ko. Eh, syempre, hindi naman ako sisitayin na yan. So, mga ganung bagay ba? May mga flaw. Tapos, ang alam ko, yung mga talagang naka-enlist noon, mga naka-enlist talaga dun sa loob, is, meron sila pinagdadaanan rin. Like, alam mo yun, yung trato is hindi talaga okay rin in a sense na, syempre, siguro, tinuturo discipline, tinuturo yung... Ina-abuse ba? Parang... Hindi ko alam eh, hindi ko alam. Hindi nakita ka mo mga ganun. Hindi, wala naman ako nakitang ganun. Baka mangyari whistleblower ako, ma-Mark Chua ako, madali rin ako. Pero... Lutong-lutong Pero honestly, wala naman ako nakitang ganun kasi hindi naman ako enlisted. Alam mo yun? Pero ang point ko dito, Mark Chua, hero yan. Oo naman. Pero ang point ko lang naman is,
sa ganung sistema kasi, uso ang mga seniority, tapos syempre magkasakitan, ganyan, to instill discipline in a way, discipline with fear, 'di ba? Tapos authority, 'di ba? Pero yun nga, no, maganda sana yung idea ng ROTC kung matatanggal yung mga ganung bagay. Pero, mahirap sa mga ganyang bagay kasi mahirap. Ikaw, nakaramdam ka ba ng abuse sa TV nung kadete ka pa lang? Dito kasi, meron, pero training lang. Pero yung abuse kasi sa akin hindi, kasi sa amin mahigpit di ba? Dito parang disiplinado yung tao, tsaka may takot sila sa taas. Dito kasi sinisikmurahan ka? Ganon, sisikmurahan ka? Pag nasa taas ka kasi dyan, parang wala kang takot kasi nasa taas ka. Ibig sabihin walang physical dyan? Dito hindi ka sisikmurahan, hindi ka tatadyakan? Oo, walang ganun. Dito marami ako narinig. Hindi lang sa ROTC. Sa mga training. Basta mga training na mga ganyan, may mga ganun na nangyayari dito to instill discipline and all that. Pero yun nga, di ba? Minsan may namamatay. Sa training minsan may namamatay. Yung pinaka-abuse sa akin, na kwento ko lang, yung sa akin kasi, may iba't ibang job kayo doon. Nagte-training pa kayo, bibigyan kayo ng job. May 5 tao lang na magkakaroon ng job. Parang kayo yung kayo yung hindi naman boss, pero kayo yung parang leader ng division niyo. So, isa ako sa leader. Meron akong job, ako yung nag-handle ng weapons. Yung job ko, ako yung nag-handle ng weapons. Diba? Ako yung nagtuturo sa kanila ng weapons, ako yung nagbibigay sa kanila ng weapons, ako yung supply. So, each supply, meron akong logbook. So, nilalog ko kaninong weapon kung binigay, kaninong anong oras, kailan binalik. So, ganun. So, yung nakalimutan ko na yung tawag sa kanila. Pero yung nagtitraining sa amin, maigpit siya. Ayaw niya, may gusto siyang sulat na gustong, yung sulat ko gusto niya ganito. Ako, hindi ko naman masyadong pinapakialaman kasi busy rin ako. So, ang ginawa niya, lagi niya ako binubuli. Lagi niya tinitignan yung log ko. Tapos lagi niya may tinitignan na mali. So, lagi Inaanapan ka ng butas? Inaanapan ako ng butas. So, sa compartment namin, di ba? Pag nakatayo lang kaming lahat, naka-salute, hindi man salute, naka-attention kaming lahat, pinapatawag niya ako sa gitna. Tapos binubuli niya ako. Pero part ng training. Ang naging masama lang kasi, laging ako yung mali. Tapos, sobra-sobra yung ginagawa sa akin. Tapos, dumating sa point na may nagsumbong na kadete. May nagsumbong sa higher up na ka-division ko. Hindi ko kilala kung sino, pero may nagsumbong. May nagsumbong na binubuli daw ako nitong isa. Pero nalaman ko na lang to after ng bootcamp namin. Pero yun lang naman. Yun lang yung bully. So, walang suntuk, walang... may pisikalan kasi. May pisikalan na involved na nangyayari. So, panay push up lang. Sit up hanggang wala ka ng... Yung naliligo ka na sa sa sweat mo. Right. Ganun lang. So, siguro yung ganun na pag-instill ng disiplina, okay naman. Kasi yung mananakit ng tao. Kasi nga, minsan, di ba, may hazing pa. Alam mo yun? Namamatay sa mga ganung bagay. Siguro, iwasan na lang yung ganun. No? Pero, we're talking about ROTC here, diba? So, yun, makakatulong siguro kung maayos yung sistema, kung hindi flawed, diba? Pero, basically, wag naman sana tayong butan ng gera sa lifetime natin tsaka sa mga susunod pa kasi wala Nakakatakot. Tsaka, hindi ko na nga tinakil actually yung economic effects sa atin ng mga nangyayari na gera sa Russia. Russia at Ukraine na nagigera pero ramdam natin ang hapdi ng bilihin, pag-angat, pagtaas ng inflation worldwide. Totoo. Kasi talagang yung deployed ako, before ako umalis, $30 lang full tank ko. Pagbalik ko, pumapalo, 50. Low-key kapatid. Diba? Grabe. Low-key nagkapera ako sa gera. Hindi man maganda pakinggan, pero nagkapera ako sa gera ng Russia at Ukraine. Kasi alam ko, na tataas yung mga commodities. Alam ko tataas yung oil. So, nag-invest ako sa oil ng mga 73 siya per barrel. Ganun. So, 68 ata, tapos nagbenta ako around 75. Which is dapat hinold ko. Kasi ngayon nasa 87 na. Ang akin nun, alam ko papalo siya around 90 December. So, sobrang
lapit na ngayon, ang layo pa ng December. 87 na siya ngayon. Ang point ko dito is, tataas talaga mga commodities. Tataas. Kasi una-una sa lahat, yun. Ano mga commodities para alam? Commodities is either mga raw materials such as gold, silver, iron, tin. Oy, ano ba? Sugar. Mga ganyan ba? Russian ka na. Tapos, ano pa ba? Mga agriculture na mga side rin. Yun nga, yung sugar, yung wheat, mga ganyan. So, nagtataas yung presyo niyan, corn. So, si Russia at Ukraine, nag-export sila niyan eh. 'Di ba? Ang nangyayari, ang corn na, malaking bagay yan, hindi lang kinakain ng tao yan. Feeds rin yan. Tsaka, if I'm not mistaken, tingnan ko dito. Saka sarap panoorin nun, di ba? Isipin mo kapatid, ano yun? Ng corn. Ay, kinakain ko lang yun, hindi ko pinapanood yun. Pero baka pwede rin, no? Ako pinapanood ko yun minsan, pag nababoard ako. Isipin mo, lalo na si Agbay, tsaka si Sarah. Lakas mag-corn niya. Worldwide to. Ang epekto ng ng pagtanggal ng corn o mais, 15% dahil sa gera nila nagkakaproblema 2020. Tapos fertilizer 15% rin worldwide. Kung tataas yung ano ba ang corn? 'Di ba ginagawang feed sa mga manok, ginagawang feed sa mga baboy, tapos fertilizer papataba ng lupa. Ngayon tataas yung crops at saka yung poultry. So ngayon sa pool buong mundo niyan. Gas pa, 'di ba? Ay yung point ko lang dito is Yung point ko lang dito is tumataas yung inflation. So inflation basically, nire-represent niya yung pag-increase ng price at a certain period of time, specific period of time. 'Di ba? Pag tumataas niyan, so may tinatawag tayo na demand pull inflation. Tapos may tinatawag tayo na cost push inflation. So demand pull is pag tumataas yung nag-increase yung price due to demand. 'Di ba? Dumadami yung demand. So ang point mo lang na nakaka-apekto talaga sa macro at saka micro. Bumababa yung purchasing power natin. Ayun lang yung point ko. So yung kinikita mo, mas less na bibili. Kasi sa gera na yan na wala naman tayong kinalaman, pero tayo ay apektado. So, point lang natin dito. Wag na sila wag na sila man. Bessie, sum up ko na lang i-wrap up ko na lang. Ang point ko dito, ang punot dulo ko ba't ko binabanggit yan, hindi porket malayo ang Russia at Ukraine, wala na tayong kinalaman dyan. Okay, kailangan nakatutok rin tayo dyan kasi affected tayo dyan. Kaya natin ito diniscuss bakit ba natin pinag-uusapan ito ngayon? Ang point ko lang is dapat involved tayo in a sense na alam natin. Huwag tayong passive kasi anytime pwede tayong masali dyan. First of all, sa gera. Kasi isipin mo, di ba? Ikaw, di ba? Dota. Di ba marami mga players na napupull dahil sa war na yan? Hindi sila makalaro ng Dota. Professionally. Kunwari, si Yatoro. Di ba? Russian ba si Yatoro? Di ba pinull siya? Ukrainian nata Kasi may mga nabasa ko lang may players. May e-sport team to sa hindi nakakaalam. So yung e-sport team, yung e-sport team yata nila, Ukraine, tsaka may mga players na Ukrainian, tapos may mga players na Russian. Tapos naapektuhan na rin sila. Diba? Wala naman silang ginagawa. Magbati-bati nga sila Yun. So, ang point ko lang nga dito is, in your daily life, nakaka-apekto siya sa pag-increase ng pamasahe, pag-increase ng gas. So, ayun. Maging tayo, updated tayo sa mga nangyayari. Tsaka, let's hope for peace. Diba? Yun. Sino ba mag-benefit yan tayong lahat? Ganda. Peace lang. Ganda na pinag-usapan natin, no? Pero wag pikon. Kung nagsuntukan to tayo, bes, suntukan tayo si kalaban natin si Putin tsaka si Kim Jong-un. Sino saya? Bugbog yun sa atin. Sino saya? Bugbog sa atin yun. Bugbog sa atin yun. Sa akin na lang si Kim Jong-un. Makulit yun. Ako na lang si Kim Jong-un. Baka bugbogin mo ni Putin. Paano mo mga version ng CIA? Paano Lex? Ano yun Ano ba tawag sa kanila? Basta CAA siya dati. Dating siya? Ano siya? Officer dati yun Martial artist pa yung gagong yun. Papatayin ako. Hindi, may tawag sa may tawag sa Russian version ng CIA. Pwede ba search? By Yun, Spetnas ba? Pwede ba search? By Spetnas. Kung anong version ng Spetnas ba? So, Spetnas dati si pinapili mo ako na lang una. Kaya yung John, bubugin ko yun.
Hindi pa rin nung makapag-away si Kim Jong. Bubugbugin ko Kawawa si Kim sa akin. Jong-un. Sa'yo na lang si Putin, ayoko yun. Bubugbugin ako dun. Napili mo ako, tapos agawin mo sa akin si Putin. Ah, Hindi, ganito na lang, bes. Bugbugin ko agad, bibilis ako na lang. jump Tulong na lang ako. agad natin sige, bugbugin mo agad si Kim Jong-un, tapos ako. Takbo ka muna. Amba-ambahan ko lang si Putin. Diba? Makipag-cold war ka muna. Cold war ka muna. Trash talkin mo muna, di ba? Cold War muna. Yun lang. kami. Strat lang ba? Strat Pero muna. yun nga, di ba? Pero yun nga, siguro. Ganda na pinag-usapan natin ngayon. No? Although hindi siya masyadong nakakatawa. Kailangan natin pag-usapan kasi, diba, lahat tayo apektado. So, wrap up ko na lang. Yun na nga Yun nga, napag-usapan natin yung kung ano ba yung history ng Russia, tsaka ng Ukraine, tsaka kung paano tayo naaapektuhan nito. Actually, di nga tayo nag-dive deep pero Diba? ang dami. Ang dami. Like, history-wise, marami na silang pinagdaanan ng Russia at Ukraine. Dati silang isang bansa, ngayon nagkakaproblema, tapos nakaka-apekto sa atin sa buong mundo in a larger scale, di ba? Tsaka, ayun nga, napag-usapan na rin natin yung ROTC natin sa bansa, tsaka sa shout-out kay Cadet Mark Chua, di ba? Oh, shoutout ko lang yung yung isang listener natin, podcast listener natin na nag-suggest ng topic na to, si Sir Kevin. So, Sir Kevin, salamat sa magandang pag-suggest ng topic na to. Sa mga nanonood, no, pwede sila mag-suggest anytime. So, sa next episode, siguro, pwede kayo mag-comment. Comment kayo sa video na to, tapos sabihin mo sa amin kung ano yung gusto nyo marinig or pwede namin ang pag-usapan. Siyempre, kung gusto nyo yung content namin at meron kayo napulot, like na lang kayo, tsaka subscribe. Uy, diba? kaya... Nakakaya ka. Hindi ka nagre-request sa kanila. Nakakaya ka. Hindi yung mga yan, mabait yan. So, yun na. Like, subscribe na lang kayo, and thanks for watching. Good night. Salamat. Good nights, mga kapatid. One giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.